Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay January 21, 2026. Laos na nga ba talaga si dating Senador Antonio Trillanes? Sabi kasi ng Duterte supporter na nanonood sa atin, pero hindi ko siya tatawaging tanga, si Rolando Guerrero. Laos na daw ito pong si Trillanes. Kaso lang, Rolando Guerrero, patuloy siyang pinag-uusapan eh. Patuloy nyo ngang pinapansin. Huwag niyo na kasing pansinin kung siya po ilaos na. At kaugnay po ni dating Senador Antonio Trillanes, inotohanon niya na po yung kanyang sinasabi noong Disyembre. Alam po ninyo, noong Disyembre, naging maingay sa harapan ng publiko ang mga salaysay pananalita nito pong si Trillanes. Nasasampahan niya nga po ng kaso ito pong si Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. At ngayong araw po na ito, tinutuon niya na yan. Kasong Plunder, Graft and Corrupt Practices Act at saka malversation yata yung isa, di ko natandaan. Pero panoorin na po natin yung kaganapan sa Office of the Ombudsman. Medyo delay na po ito kasi pinost ko yung live stream kanina. At dito nga po, inanunsyo ni Trillanes ang pagsasampa nila ng kaso sa ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Magandang umaga sa inyo lahat. Nandito po kami ngayon. Kasama ko ang the Silent Majority Movement upang mag-file ng kasong plunder, graft at malversation laban kay Vice President Sara Duterte. At ang magpapaliwanag nito ay ang Presidente at founder ng TSN na si Ms. Dulce. Magandang umaga. Kami po ng The Silent Majority, Silent No More Organization, ay kaisa ni former Senator Trillanes sa pagsampa ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte sa Ombudsman. Bilang civil society organization na ang hangarin ay ang pag-unlad ng Pilipinas sa pamamaraan ng maayos, tapat, makatarungan, makatao, at patas na pamamaraan. Tutulit namin na panagutin ang mga opisyal na nagkakasalang sa bayan. Si Sara Duterte ay marami ng paglabag sa batas, sa konstitusyon at sa tiwala ng mamamayang Pilipino na matagal nang pinalagpas at hindi na dapat palampasin pa. Ang mga reklamo namin ay ang mga sinusunod. 1. Plunder and malversation of 650 million pesos in confidential funds of the OVP and DepEd. This includes the charges already included in Ramil Madriaga's affidavit. Number 2. Plunder and malversation of 2.7 billion of Davao City's confidential funds when she was mayor. Malversation kasama, no? Alam po ninyo, binanggit niya si Ramil Madriaga, mga tol. Kung hindi nyo po kilala si Ramil Madriaga, salamat Amelita Iwase sa inyo pong super sticker. Malaki po ang tulong niyan sa ating channel, ano? Personally, sa Top 1 Family, maraming salamat po. Si Ramil Madriaga, maibalik ko lamang po, ay sinasabing malapit po sa mga Duterte. At binabansagan po siya ng ilan na di umano'y bagman ni Sara Duterte. Hindi po natin siya kilala masyado, pero pumutok po ang kanyang pangalan ng isa publiko ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad, yung kanyang salaysay noong November 29, 2025. At doon nga po, binabanggit niya ang samot-saring mga akusasyon. Kasama po dyan kung paano niya po dinadala kung kani-kanino at sa iba't ibang lugar ang mga confidential funds di umano mula po sa Office of the Vice President at saka sa Department of Education nung kalihim pa po itong si Sara Duterte ng nabanggit na departamento. Anyway, balik po tayo dito po sa pakikinig. Number 3. Graft and malversation of 8 billion pesos worth of overpriced laptops when she was DepEd Secretary. Number 4.
graft and gross incompetence due to the more than $12 billion pesos of COA disallowances in DepEd when she was DepEd secretary. Number 5, graft due to the 7 billion unliquidated cash advances when she was DepEd secretary. Number 6, graft and gross incompetence because only 92 classrooms were constructed out of a supposed target of more than 6,000 classrooms. Number 7, ill-gotten wealth and non-declaration in her salary of more than 2 billion pesos of deposits and other assets. Number 8, bribery and corruption because she received money from a drug lord several times while she was mayor of Davao City. Number 9, unfit to hold public office and betrayal of public trust due to the 2 incidents of public meltdowns while threatening to kill President Marcos. Ang kadalasang depensa ng mga taga-suporta ni VP Supports Duterte ay na yung 650 million confidential funds na kinu-question sa kanya ay barya lang kumpara sa mga nakuha sa mga maayang flood control projects. Pinapakita ng complaint na ito na una, ang kabuuang halaga ng mga nilimas o niwaldas ni Sara Duterte ay maihahanay sa mga pinakamalalaking flood control scandal. Kaya karapat-dapat na bigyan ito ng parehong pagsusuri. Pangalawa, na ang paglustay ni Inday ay pattern of behavior mula pa nung vice mayor siya ng Davao City na nadala niya sa pagiging presidente. Pag-uugali na nakakabahala sa pagpapatuloy niya sa kanyang posisyon bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Maraming salamat po. Former Senator, doon po sa Blatter po, ano po yung malapit na confidence sa kasi mataas po yung test po ng Blatter. Yan, di ba kahit po sa ano po, gano'n kayo ka-confident and what evidence do you have? We are very confident na masasakop ito ng plunder, ng elements ng plunder charge. Ito ay supplemental lang, no? Lalo na yung sa 650 million pesos confidential funds. Supplemental doon sa na-file na ng mga civil society organizations noong December. Ang kaibahan lang nito ay nadagdagan noong mga aligasyon ni Mr. Ramil Madriaga. So, lahat ng mga dokumentong na-attach doon sa unang na-file plus yung idinagdag namin ngayon, ito ay magbibigay ng very solid case against Sara Duterte. At lahat ito ay mga certified truth. Bago natin ipagpatuloy yung pakikinig kay dating Senador Antonio Trillanes, para na rin sa kalinawan ng ating mga manunood, ay gamitin natin po yung ChatGPT at tanungin natin, paano ba nalalabag ang plunder law? Ang sagot po, nalalabag ang plunder law kapag ang isang public officer, in this case, si Vice President Sara Duterte, ay di umano'y nagkamal o nagtipo ng yaman na hindi legal na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50 million pesos. Ibig sabihin, at least 50 million pesos. Sa pamamagitan ng sunod-sunod o pinagsama-samang iligal na gawain habang nasa pwesto. Ito ay nakasaad sa Republic Act No. 7080 na inamyendehan ng Republic Act 7659. Mga paraan kung paano nalalabag ang plunder law. Direct o indirect na pagkuha ng ill-gotten wealth. Kapag ang opisyal ay diretsyong tumanggap ng pera o ari-arian o gumamit ng dami, kamag-anak, kaibigan o front companies para itago ang yaman. Ikalawa, pinagmula ng illegal na yaman. Ang yaman ay maaaring nagmula sa alinman sa mga ito, kickbacks o komisyon mula sa kontrata ng gobyerno, pandarambong sa kaba ng bayan, or misuse of public funds. Mukhang yun po papasok para dito kay Sara Duterte. Pagtanggap ng suhol, direct or indirect bribery. Pagbebenta o pag-aari ng government assets
na labag sa batas, illegal o mapanlinlang na transaksyon gamit ang kapangyarihan sa pwesto at mukhang papasok din po iyon. Kasi kung matatandaan ninyo, sinasabi ng Office of the Vice President na ginamit po nila yung confidential funds, partikular sa pagrenta ng safe house, 200,000 di umano kada araw. Ilan lamang po yon sa mga napakinggan po natin sa naging hearing sa House of Representatives. Ikatlo, yung tinatawag po na pattern of scheme, hindi kailangang isang beses lang gawin. Sapat na may pattern o kombinasyon ng mga illegal na gawain na paulit-ulit, pinagsama-sama o isang malaking transaksyon. Ikaapat, halagang 50 million pesos pataas. Kritikal na elemento kapag umabot o lumagpas sa 50 million pesos saklaw na ito ng plunder, 125 million pesos, December 2022. Nagasta sa loob lamang ng 11 days daw at 612.5 million pesos bilang confidential funds nung siya po ay kalihim at ng Department of Education at saka na bilang Vice Presidente. Tuloy ko po yung binabasa natin. Mga kailangang patunayan sa korte upang mahatulan ng plunder. Ito na, yung burden ng kampo nila Trillanes. Dapat mapatunayan na public officer ang akusado, no question about it. Sara Duterte ay Vice President po natin. May ill-gotten wealth. Yon ang patutunayan dito eh. Nasaan yung ill-gotten wealth ni Sara Duterte? Umabot sa 50 million pesos pataas. Nakuha sa pamamagitan ng series o combination ng illegal na gawain. At syempre, ang kaparusahan po nito, reclusion perpetua at saka forfeiture ng lahat ng ill-gotten wealth. Pakinggan po natin patuloy si dating Senador Antonio Trillanes. Copies ng mga official documents. Kaya confident tayo na makukuha ito. At bukod pa riyan, marami pang iba pang mga charges ng draft na napakaliwanag na violation ni Sara Duterte. Sir, ang daming allegations. That's what we want. What does that say? So dito nga natin makikita kasi ito nung lumabas ng Quadcom hearings, hindi nabigyan ng emphasis. Sa sobrang dami ng mga anomalya, hindi nabigyan ng emphasis. Pero ngayon, dahil dito sa complaint na na-file ngayon namin, kasama ang the silent majority, ay pinapakita natin, hinihimay natin isa-isa ng mga nakaligtaan ng publiko at ng media. Sir, the Vice President remains very popular, shown by recent surveys, being more popular than the President. Despite his complaints of plunder and conversation, yung dahilan, bakit po lang pa rin si President? Even this very serious allegations, ano ba yung dapat intindihan ka ng tao, dapat maunawaan nila? Ang primary reason kung bakit popular pa rin siya ay dahil hindi kilalang lubusan ng mga Pilipino yung tunay na pagkatao ni Sara Duterte. Dahil talagang binabaha nila ng fake news at mga trolls nila yung social media na naging pangunahing source ng impormasyon ng mga kababayan natin. At ito nga, isang paraan ito na para ma-expose yung iba't ibang insidente ng pangungurako at iba pang anomalya na ginawa ni Sara. At hopefully, mamula sila. At dagdag ko lang na kahit relatively more popular siya, but compared noong unang walang mga ganitong lumabas na anomalya, ay di hamak na bumaba na rin ang kanyang mga numero. Ibig sabihin nun, talagang maraming namumulat. At totoo yan, ano? Mula sa napakataas na porsyento, nagde-decline yung popularity rating nitong si Vice President Sara Duterte. At tingin ko naman, hindi na factor yung popularity. Ang magiging factor talaga rito kung ma-overcome ni Sara Duterte ito pong mga legal problems na kanyang kinakaharap sa kasalukuyan.
Kasi yung popularity, magbabago po yan over the years. No? Ang dami po nating kilala na ang taas-taas sa survey, pero nung dumating ang halalan, talo. Kaya sa akin, hindi malaking factor yan sa ngayon. Pero dapat sa mga Duterte supporters, ang mas isipin ninyo, hindi yung popular si Sara ngayon, kung hindi, malalagpasan kaya ito ng idolo nyo. Papatuloy namin yung pagmumulat sa mga kababayan natin. Hindi ito biro na aligasyon lang. Pag nag-file ka ng complaint, ibig sabihin nun, solid yung mga ebidensyang binibigay mo. Hindi lang itong gagawa ka ng isang meme sa social media, mag-aakusa, kagaya ng ginagawa nila sa amin. Ito, kaso talaga. At sana, marami nang mamulat ko. Senator, bakit yung the impeachment? So, kailangan napapatangkot yung mga katulad ni Vice President sa mga alleged sa mga department. Unang-una, hindi tayo naniniwala na meron ng fatigue yung taong bayan sa mga kasong pinafile. In fact, mas gusto nila na merong mga nagpa-file ng kaso para na-expose yung mga tiwali na opisyal. At para lang ma-highlight natin ito kung gaano kabigat yung kaso na ipinail namin ngayon, ikukumpara natin yan dun sa ipinail na kaso at nakapagpakulong kay former Senator Bong Revilla, 90 million pesos na flood control project ang basihan nun. Pero bago lang yun na-file. Pero ito, last year pa ito lumabas at yung mga aligasyon ko yung iba nga, 2016 pa. Pero hindi tinututukan. Bilyon-bilyon ito. Bilyon-bilyon na pagnanakaw. At doon nga dito sa pamamagitan nito, kaya nananawagan din tayo kay Ombudsman Boying Remulla na bigyan ng atensyon itong mga kasong ipinail na ito, mas malaki di hamak na pagnanakaw itong ginawa. At isang paraan nito na mabuksan na rin yung mga bank accounts kasi merong memorandum of agreement ang with the AMLAC na kung saan lahat ng flag transactions ni Sara Duterte, Manscarpio at iba pang mga akusado ay pwedeng makuha sa AMLAC. Yan ang pinakaabangan natin mga tol kasi once and for all, ang tagal nang sinasabi yan ni Trillanes Kaya kung makikita yung bank accounts tapos wala naman palang laman, di ibig sabihin nagsisinungaling si Trillanes. Pero kung sakaling makita yan at may laman at totoo yung sinasabi ni Trillanes na mahigit sa 2 bilyong piso ang naglabas-pasok sa mga accounts ng Duterte sa BPI, tingin ko naman makakapaglinaw po yan sa kaisipan ng mas marami pong mga Pilipino. Dito makikita yung nakita na natin noon. In fact, may kopya na yung ombudsman on na bilyong-bilyong piso ang laman ng pera ng accounts ni Sara Duterte. At yung iba pa rito, yung daang-daang milyon dito, galing sa drug lord. Kaya yun, kailangan mabahala yung mga kababayan natin. Hindi lang ito sabi-sabi. Hindi ito paninira. Kasi kung paninira, hanggang dyan lang yan sa Facebook. Ito, dinala namin sa ombudsman. Senator, ang sasabihin na naman nila nito, bakit hindi impeachment? Yung impeachment, sa aking pagkakaalam, ay bukod dito sa pagpa-file na ito. Magpa-file yung iba't ibang civil society organizations ng impeachment case. Laban din kay Sara sa February 6 pag natapos na yung 1 year ba. Ang isasagot na naman nila dito, Senador, ay maagang pamumulitika dahil siya pa rin ang number 1 dun sa mga survey to be the front runner pagdating ng 2028. Ganyan na rin po yung sinabi nila nung iniimbestigahan namin si Vice President Binay. No? Pinapakilala ko lang sila sa taong bayan na mga tiwali ito. Na hindi pwede kasing boboto na naman tayo ng mga tiwali. Diba? Pag inakusahan na natin ng magnanakaw, ito may ebidensya ito, tapos binoto mo pa rin magnanakaw, tapos pag ninakawan ka, dahil binoto mo,
huwag ka magreklamo kasi alam mo na magnanakaw eh. Sinabihan ka na eh. Binoto mo pa rin. Tapos, pag nakawan ka, lulunukin mo na lang yun. Ganon. And dito na ngayon, nasa kamay na ng ombudsman para mapatunayan na totoo yung aming mga aligasyon. Sir Lance, yung sa Madriaga Arda, yung criticism mo ay malabnaw na ma-allegations. Meron po ba kayong mga i-attach evidence, documented evidence to support Madriaga's claim sa atin natin? Yung portion ng Madriaga allegation, doon sa pagbigay ng pera ni Colonel Nolasco sa kanya at binigay kung saan. Yung documentary evidence doon, kasama na yun doon sa naunang na-file na plunder case noong December. Kasi yun yung mga Mary Grace Piatos at kung ano-anong mga anomalous and spurious documents na ginamit para i-clear yung confidential funds na yun. Yung confidential funds ni Sara na kasama sa aligasyon namin dito, 2.7 billion pesos yun nung siya ay mayor. So nagsimula yung nakawan nung mayor pa lang siya. Kaya makikita nyo yun, pag i-match nyo yun dun sa bank accounts niya, talagang sakto. At meron pang dagdag kasi nga tumatanggap sila sa isang drug lord. Sir, Yung sa email. Napakalaga na mapanagot itong si Sara Duterte kasi bukod sa mas nauna na itong mga aligasyon na to, last year pa to sa Quadcom, hindi pa umuusad. Itong kay Senator Bong Revilla, linggo lang ang binilang. 90 million ang halaga. So, dito, out of fairness and more importantly, yung accountability. No? Kasi siya yung Vice President. Siya yung Vice President ng ating bansa. Kailangan malaman ng mga kababayan natin na ano siya, isang kurakot na public official. Sa bank accounts, dito kasi, Ang dami yung mga tanong na hindi ko rin alam talaga ang kasagutan no? Katulad nitong si Marcial Guilledo, paano pag nag-resign si Sara Duterte? Makikita pa ba natin ang mga laman ng bank account ni Sara Duterte? Hindi ko po masasagot yan Kasi meron pong sinusunod na panuntunan. Ito lang yung opinion ko dyan. Kapag ka nag-resign si Sara Duterte bilang vice-presidente, di hindi na applicable sa kanyang impeachment. Pero kung mag-resign siya at ongoing ang impeachment, pwede pa. Sabi nga ni dating Senador Trillanes, isa sa mga exemptions sa bank secrecy law ang impeachment kapag ka titingnan yung bangko bilang ebidensya. Siyempre, kapag ka umakit naman yan sa ombudsman at hindi na vice-presidente si Sara Duterte, mas magiging mapadali para sa ombudsman yung mga legal na aksyon. At probably, malalantad yung bank accounts niya. Ayun lang hindi ko rin naman sigurado Tapos may nagtanong din dito, hanggang kailan tayo mag-iintay para open ang masuri ang bank account ni BP Sara? Yan ang hindi ko po masasagot. Sige po, balik po tayo dito. Shoutout po sa inyong lahat pagka binuksan yung bank account or galing man lang dun sa mga flagged transactions ng AMLAC, ito na hindi na nila maitatanggi. Kasi hanggang ngayon, nagpapanggap sila na simpleng mga tao sila, simpleng pamilya. Pero dito, pag nakita nila yung bilyong-bilyon na pera nila Sara Duterte at Mans Carpio, Nandyan pa ba si Rolando Guerrero? Kasi Duterte supporter to no? Pag nakita ba na meron talagang bilyones na pera ang mga Duterte, magbabago pa kaya isipan ng mga Duterte supporters? O talagang fixated na sila sa kanilang idolo? Pero kung hindi totoo itong sinasabi ni dating Senador Trillanes, siguro deserving naman na humingi tayo ng paumanhin. Kasi naman ang paniniwala ko talaga, tama itong mga sinasabi ni Trillanes Kaya sa ngayon, yun yung aabangan natin. Totoo ba o hindi totoo na may bilyones na pera ang mga Duterte? siguro naman bubuksan na ng mga kababayan natin yung kanilang mata at tanggapin at lunukin
ng mga tiwalinga itong mga tao. Sir, yung basis lang po ng 2.7 na confidential funds, misuse of confidential funds when she was vice mayor. Ano po yung naging nasan po nito bakit nakurang po? Ano yung nakurang? 40 funds lang. Kasi I understand yung House Inquiry only covered confidential funds niya as PE and debt execution. Meron ng earlier notice of disallowances dahil ghost employees ang ginagamit nila pang clear nitong confidential funds. Merong mga COA reports, accordingly, ni-report na ito sa media, open source na ito. Tapos meron ding mga statement si Edgar Matubato at meron pa siyang payslip na isa sa mga ghost employee ng Davao City. So, kahit mag-random check tayo, 11,000 employees ang ginagamit nila, pero mga non-consistent, parang mga Mary Grace Piatos din. Parehas ang modus. Okay? Yan napakinggan po natin ang mga kasong isinampa laban po kay Sara Duterte, ang mga basihan, at aabangan na lamang po natin kung ano po ang aksyon dyan ng Office of the Ombudsman. Sana maging mabilis po ang aksyon dyan ng Office of the Ombudsman sa kabila ng napakarami po nilang trabaho kaugnay ng flood control project anomaly sa kasalukuyan. Sabi ni Emma Mendoza, tiyak makukulong yang si Chucky. Ganun ba? Ano sa tingin ninyo? Makukulong ba talaga si Chucky? Elena Ilarde, kung hindi totoo sinasabi ni Sentry, nung hinamon niya si Digong sa Senado, dapat kumasa na si Digong. Lakaiti Amyanan, go, 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 Sentry, Mr. Densyo. Kung wala, saan kinukuha ni Digong ang 150 million a month na attorney's fees sa ICC? Kung wala silang bilyong pera at saan kinuha? Just asking. Yan. Chucky, sabi ni Amelita Iwase. LJKL Sipmer, kaya dapat bago yan mag-resign, ma-impeach muna yan. Wonder Woman, bakit di pinapansin ni Ombuds Boying mga pinafile ni Sen Trillanes? Di ba kaduda-duda? Pinapansin naman. No? Tinanggap Tinanggap ng Office of the Ombudsman. Ibig sabihin pinansin. Ang tanong, bakit tumatagal? Bakit tumatagal? Pero hindi rin kasi December lang Wonder Woman, December lang nag-file ng unang plunder complaint si Sara Duterte. Tapos ngayon. Abangan natin, baka by February or March, magkaroon ng action dyan ang Office of the Ombudsman. Si Ramir Gianan, matibay po ang mga ebidensya kaya po tinanggap ng prosecution ang isinampang kaso para kay Sara at dapat na papanagutin ng batas. Freeman, salamat din po sa inyo. Roderick Guzman, mahigit 1 bilyon ba inubos nila kay Kopman dahil sa tatay nilang karton sa The Hague? Maraming salamat, mahal na poong Jesus Nazareno. Yan. Wonder Woman, hindi makukulong si Pusit. Si Tramliton, matuluyan na yan si Sara Mabaliw. Kahit hindi na magbago ang isip ng mga didishit na yan, hindi sila kawalan sa mas nakakarami. Sana nga may aksyon na, sabi ni Wonder Woman. Sabi naman ni Jimmy Boy, ang gusto namin ng mga taong bayan, makitang nakakulong ang mga tunay na big fish. Sila Aso, Bugok, Sentong, Escudero, Estrada, Villanueva. Wag midhi. Ano yan? Kunang di magtago, makukulong yan. Sentry lang sa kalam. Malalaman natin mga tol sa mga susunod na kabanata. Ako naman hindi po ako nagmamadali no? Kasi naniniwala po ako sa proseso. At hindi po ganoon kadali, unfortunately, yung criminal justice process dito po sa Pilipinas. Tiwala lang tayo kay Ombudsman Boying, sabi ni Elena Ilarde. Ireneo Pontuya, bilib talaga ako kay Sentry kasi ang dami niyang nagawa sa bansa natin. Maipakulong niya si Digong sa ICC, hindi makasuhan ng mga Duterte. Ang ibig sabihin lang niyan, matino si Senador Trillanes. Sa Pogo pan lang, $1 billion na nakulimbat
Yan Parmali pa. Sabi ni Wag K-Mid. Si Beth Bush, sana mag-prosper yung kaso. Si Liz, let's wait and see kung ano ang magiging takbo at magiging desisyon sa kasong isinampa ni former Senator Trillanes. Wala kayong ibang alam na argumento, mga tatanga-tangang Duterte supporters, kung hindi bayaran. Nakakatamad kayong kaargumento. Ang boring ninyo. Sabi ni Tramliton, pag makukulong si Sara, tatalon lahat ng mga DDS sa mga tulay ni Digong na hindi pa tapos. Si Michael Degrano, kamusta na Top 1? Watching from Vancouver, Canada. Maraming salamat po sa inyo pong panonood. Si Elena Ilarde, hindi na nga ata nauwi si Sara at pulong. Ganun ba? Sige mga tol, maraming salamat. Shoutout po sa inyong lahat. Salamat kay Amelita Iwase sa inyong pong super sticker. Maraming salamat. At sa lahat po ng ating mga manonood, shoutout po sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo later, 1:00 ng hapon sa Top 1 Live Vlogs para sa panibagong live streaming at topic na ating pong pag-uusapan. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.